Probably it will sum up to this question. One question only. This question is this. Who owns you? Sino may-ari sa'yo? Alam nyo, mayroong mga consciousness ng tao. Akala nila pag-aaral nila kailang mga sarili. Pero ang totoo po niya, ang totoong may-ari sa buong mundo ay si Jesus. Jesus is the creator of the world. John 1:3. Makikita po niya. He created all things. Walang nag-exist kung wala si Jesus. Okay? The owner of the universe is Jesus Christ. Pero binigyan niya ng laya ang tao kung paano gagamitin ang kalayaan niya. Okay? Kasi tignan po ninyo. Hindi niya pinagpipilitan ng kanyang sarili. Okay? Sa atin, binigay niya ang kanyang salita. The Holy Bible. Nasa atin po yun kung babasahin natin. At makikita po natin ang katotohanan dyan na ang Panginoon po ay nag-iimbita ng mga tatanggap sa Kanya bilang personal na Panginoon at personal na tagapagligtas nila. Kapag kanila pong dinesisyonan niyang bagay na yan, which I believe pinakamagandang desisyon na magagawa ng tao sa kanyang buhay, papasok siya sa iyong buhay at siya ay magiging Panginoon na tagapagligtas. Good morning po sa atin at ngayon po ay maganda na po ang panahon, sumikat na po ang araw kanina. Ngayon medyo yan na naman, di ba? Well, sa buhay pong ito talaga pong ganyan. Makulimlim, maaraw at makulimlim. Pero isa lang po ang tiyak, kahit ano pa yan, kahit ano pa ang pakiramdam mo, kahit ano pa ang nangyayari sa paligid, si Jesus is in control. The Lord Jesus is truly in control of everything. Then, yun, ang gusto ko po sabihin. Meron pong binigay na talata ang Bible natin pong pag-aaralan ngayon. At I hope buklatin naman natin ang ating mga Biblia. No? Para ito po ay atin pong mapagtanto kung ano ba yung gustong iparating ng Lord po sa atin sa umaga pong ito. At ito na po yun. So, matatagpuan po ito sa unang Korinto, 1 Corinthians chapter 7, mga talatang 21 to 23. 1 Corinthians chapter 7, 21 to 23. Are you ready to read the word? Are you excited to the word of God? Okay? Be excited. What makes you excited also? Paano ka nagiging excited sa mga bagay-bagay? Okay? Ang nagpapa-excite ba sa iyo ay si Jesus at ang kanyang mga salita? Kung ang sagot ay oo, tara na. Ating basahin ang kanyang mga salita. Okay? 1 Corinthians chapter 7 verses 21 hanggang 23. 1 Corinthians chapter 7 verses 21 hanggang 23. Tapat ko yung camera. Were you called while a slave? Do not be concerned about it. But if you can be made free, rather use it. Okay, oh. Were you called while a slave? Do not be concerned about it. But if you can be made free, rather use it. Si Jesus po, gusto po niya malaya po tayo. Okay? Gusto niya malaya po tayo. Ang mga tao naman, sila po ang gustong magpapiit. Sila po ang gustong magpaalipin. Saan? Akala po ng mga taong wala sa Panginoon, malaya sila. Pag ginagawa nila yung mga makamundong bagay, pag ginagawa nila yung mga bagay ng mundo, akala nila malaya sila doon. Pero ang totoo po, sila po ay nakapiit sa kapangyarihan ng kasalanan at ng sinful nature nila. Kailangan nilang totoong lumaya. At ang totoong kalayaan ay si Jesus. Sabi nga ng Bible, if you have the Son of God, you are free indeed. Di ba? So, ang kalayaan natin si Jesus, ito po ang katibayan. Tingnan natin. Ituloy natin sa 22. For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Okay. Likewise, he who is called while free is Christ's slave. Sabi Tagalogin natin, siya na tinawag
habang siya ay alipin, ay naging malaya dahil kay Kristo. Okay? Ngunit siya na malaya ng tawagin ay naging alipin ni Kristo. Alam mo ba pag sinabi mong alipin ka ni Kristo, ikaw ay totoong malaya. Dahil alipin ka ng katarungan, alipin ka ng katuwiran, pero hindi alipin ang tawag doon. Actually, ginawa po tayo mga anak ng Diyos. Tayo po ay mga anak na po ng Diyos. Okay? Ibig sabihin, nung tawagin kang malaya, naging alipin ka ni Kristo. At nung alipin ka naman ng mundo, ikaw naman ay pinalaya ni Kristo. Ibig sabihin, kahit saan ka tumingin, si Jesus pa rin talaga. Okay? Ang buhay ng isang mananampalataya. Kaya napakaganda po ng katotohanan na ito. Ating bulay-bulayin. Tignan po ninyo itong susunod. You were bought at a price. Ano yung price na yan? Ito yung kamatayan ni Jesus sa cross. You were bought at a price. Do not become slaves of men. Do not become slaves of men. Marami po ngayon, slaves ng tao, nagpapakaalipin dahil sa tao. Okay? Anong sasabihin ng boss ko? Anong sasabihin ng gano'n? But to the point na sinasamba mo na ang tao. Paano pa nagpapaalipin sa tao ang ibang mga tao? Diyan sa mga celebrities, nagpapaalipin. Diba? Kala nila maganda yung ginagawa nilang gano'n, pero ang totoo po, pinagtatawanan lang naman sila ng mga yun. Hindi naman sila kilala ng mga yan. Okay? Masyado ang paghanga sa mga kapwa-tao. Hindi po maganda yan. Dapat ang spotlight ay naka Jesus lamang po. Okay? Yan po ay dapat nating maalaman. Okay? So, napakaganda po pag nalasap mo ang totoong kalayaan. Kaya papasok tayo din sa Galatians chapter 5 verse 1. Sabi doon, pinalayan na kayo ni Kristo. Huwag na kayo magpaalipin muli sa tao. Okay? So, napakapalad mo pag tinanggap mo ang Panginoong Jesus. Kasi hindi ka pwedeng diktahan, ikaw ay malaya. At ang malungkot po niyan, yung pagiging alipin po, yung pagkaalipin po, nangyayari din minsan sa church. Namamanipulate ng mga pastor ng mga institutional churches. They were being manipulated without the knowing na sila ay manipulated na. Dahil aliw na aliw sila doon. Tapos makita mo naman ang lifestyle ng mga pastor ng institutional church na yan. Kung saan pumupunta, nagbiyabiyahe, kung saan. Samantalang yung mga member sila, yung hikahos. Diba? Ibig sabihin ganyan. Ayaw ng Lord yan. Ang gusto ng Panginoon, malaya po tayo. Okay, we can bless those people kung gusto mo, pero nasa consent mo pa rin yun. Pero ang talagang dapat mong tulungan ay yung mga nangangailangan. Okay? Dahil ganyan po talaga ang tunay na Christianity. Back to the basics, back to the Bible. Okay? At lalo na nasa grace. Nasa grace po tayo. I'm preaching grace. That's why yung truth, kailangan niya na makarating po sa atin. For he who is called in the Lord while a slave is the Lord's freedman. Likewise, he who is called while free is Christ's slave. Win-win solution. Nung malaya kang tinawag, naging alipin ka ng Panginoon. Pero yan po ang kalayaan. Okay? Ngayon naman, nung ikaw ay alipin nung tawagin, naging malaya ka dahil sa Panginoon. Win-win solution. Kahit saan, panalo ka kung kay Christ ka. Panalo ka kung kilala mo si Christ. Kaya mapalad po tayong mga nakakilala sa Panginoon. Mga naglagak sa Kanya ng pananampalataya. Mga nagtiwala sa tinapos niyang gawa sa krus ng Kalbaryo. Dahil tinatamasa natin ng isang buhay na ganap at kasiyasiya. Buhay na kailanman na hindi tinamasa at hindi tatamasahin ng mga wala kay Kristo. Kaya pag-pray natin yung mga wala pa sa Panginoong Jesus, naway makilala din nila siya at tamasahin nila ang buhay na walang hanggan na atin na pong tinatamasa ngayon. Sa kagandahang loob ng Diyos. Ito po ay libreng regalo po sa atin. Pinagkaloob sa atin ng walang bayad, ipagkaloob din natin ng walang bayad through sharing it to them. Huwag nating ipagdamot ang gospel, sapagkat ang gospel ay para po sa lahat sa ikaliligtas ng kaluluwa ng sangkatauhan. Doon ang pulalaya ang tao.
kapag nakilala si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas ng kanilang buhay. Alam po, God bless.